effective technique para maghahabol siya sa iyo after kanyang lokohin. Yes. Ito mga utol, ituturo ko sa inyo yung pinaka best technique talaga which is very effective na para maghabol din sa inyo yung mga partner ninyo na nagloloko sa inyo. Like for example, niloko ka sa ngayon. Karamihan din kasi is hindi nila alam kung ano yung dapat nilang gagawin para manumbalik din yung mga partner nila sa kanila. Na kung minsan kasi is mali yung treatment na pinapakita sa mga partner nilang manloloko. Na kung minsan ito pa yung nagtutulak na mas lalong lumalaki yung ulo ng mga partner nila. Halimbawa na lang ikaw na babae. Kung mali kasi yung pagtrato mo, kagaya neto, niloloko ka na and then still hinahabol-habol mo pa, nagmamakaawa ka pa, ikaw pa itong humihingi ng sorry na let's say akala mo ikaw yung mga pagkukulang na kung ano yung mga pagkakamali mo. Babe, sorry na sa mga pagkakamali ko, sorry na sa mga pagkukulang ko sa'yo, kung ano man yung mga nagawa kong pagkakamali, isang patawarin mo naman ako, huwag mo lang akong ipagpalit. Yes, may mga ganito pang drama na yung epekto or yung naging resulta sa partner nila ay mas lalo pang lumalakas yung loob, na mas lalo pang nakakampante. That's why mas lalo niya pang ipinagpapatuloy yung pagloloko niya. Kasi kahit sabihin man natin na nasabi mo na rin lahat-lahat sa kanya, pero ano yung nangyari? Wala. Ganun pa rin. Nandoon pa rin siya sa other woman niya. And then still, paulit-ulit ka pa rin niloloko. Diba? So ibig sabihin ay mali talaga yung trato na pinapakita mo. So ito ngayon, ituturo ko sa inyo yung pinaka-effective way talaga na dapat inyong gagawin para siya din mismo ay maghahabol sa'yo. Na siya pa ito mismo na hihingi ng patawad sa'yo. Kasi ito mga utol actually tayo lang din yung nagbibigay ng validation sa mga partner natin kung gaano sila kagwapo, kung gaano kataas yung kanilang value. Yes, which is kung minsan kasi sa ating mga sarili hindi natin naman alam kung gaano tayo kalakas yung ating karisma, kung gaano tayo kagwapo, kung gaano tayo kaganda, kung gaano kataas yung ating value. Hindi natin ito malalaman sa pamamagitan lamang na tayo yung magbabalidate, kundi mas nakikita ito natin kapag yung ibang tao yung nagbibigay ng validation sa atin na uy, hinahabol-habol niya ako, so ibig sabihin ganito pala ako kagwapo, ganito pala kataas yung value ko, so ganun po yun. So ngayon, paano natin supalpalin yung partner mo na manloloko? Siguro may idea na kayo based sa sinabi ko na kailangan natin ipakita din yung validation na hindi siya ganon kagwapo, na hindi ganon kataas yung kanyang value, na hindi ganon kataas yung kanyang karisma, sa pamamagitan utol na you should cut all the connections. Yes, yun lang. Ibig sabihin ay kapag niloko ka, unlike sa ibang babae dyan, yes, mapababae mapalalaki, ay naghahabol pa nagmamakaawa. So dyan pa lang is binibigyan mo na siya ng validation na ganoon kataas yung value niya. Yes. So pero kapag pinapakita mo na validation na hindi siya kahabol-habol, yung tipong nagparaya ka pa, yung tipong parang pinamigay mo pa siya, ay talagang mas makakaramdam yung partner mo na uy, teka lang, parang mababa yung value ko hindi niya ako hinabol. Ano ba yung meron sa akin? Kasi dati patay na patay ito sa akin so ngayon parang wala lang sa kanya. And then ito ngayon, hindi ko pa siya mahagilap, hindi ko pa siya ma-reach out, hindi man lang kumikibo na sa mga messages ko. Yes. So dyan palang utol is tinatanggalan mo siya ng lakas or ng confidence sa sarili niya. Kasi ibang tao po yung nagbibigay talaga ng validation kung gaano kataas yung value natin. Now, which is, pagdating sa partner mo, isa ka dyan na magbibigay ng validation kung kahabol-habol ba talaga siya or hindi. So that's why, kailangan ay kapag niloko ka, once na nalaman mo, and then may matibay kang ebidensya na niloko ka ng partner mo, kailangan is umatras ka na. Tanggalin mo na lahat ng connections. Ibig sabihin is, hindi lang sa telepono na connection, kundi lahat-lahat. Sa mutual friends ninyo, sa circle of friends, families, yes, and then syempre, lalong-lalo na sa kanya.
Kailangan is wala siyang mababalitaan sa'yo. Kailangan talaga is hindi kanya ma-reach out. Yung tipong hindi siya makapenetrate sa'yo. Kahit sabihin man natin na nagbe-message pa rin siya, gumagawa pa rin siya ng paraan, pero nakadepende na ito sa'yo ngayon. Na nasa sa'yo yung pinakasusi. Kung sasagutin mo din, napepenetrate ka niya. Pero kung hindi mo masasagot, kung hindi mo sinasagot, kung hindi ka talaga nagpapa-apekto din sa pagre-reach out niya, then wala rin po yung magagawa. That's why always ko pong nasasabi na nasa sayo yung pinakasusi. Kung ikaw mismo nagpapa-apekto, then talagang maaapektuhan ka na hindi ka makakaalis sa situation mo na yan. Paulit-ulit yung cycle. Kasi hindi mo nilalabanan eh. Hanggang dyan ka lang. Yes, yung tipong hindi ka nga nag-reach out, pero nung time na siya ay nag-message sa'yo, nung time na siya ay tumawag sa'yo, and then sinagot mo naman, so paulit-ulit ka lang. Hindi ka or hindi ka nakalabas sa cycle na to, utol. That's why halimbawa, sinagot mo, niloko ka niya, and then pinatawad mo. So and then, kinatagalan, pagdating ng ilang panahon is gano'n na naman. Kuya Kiko, niloko na naman ako. Kasi utol, pinapatawad at saka pinapatawad mo kasi. Binibigyan mo siya ng validation na ganito kataas yung karisma niya. Ikaw lang din mismo yung nagpapalakas sa kanya. Pero kung pinapakita mo talaga na hindi ka humabol, nagparaya ka, mas lalo pa nating pinapakita dito na wala siyang kwenta. Yung tipong parang pinamigay mo na which is nasasaktan ka na eh. Sakit sa ulo, napaparaning ka, nababalisa ka. So, which is hindi na rin nakakatulong sa'yo. 'Di ba? Kagaya niyan sa mga kaibigan natin, kapag plastic, kapag sinungaling, kapag sinisiraan ka is inaetsapwera mo siya, 'di ba? Umaatras ka. So same thing lang din ito sa mga partner natin. Yes, kahit sabihin man natin na mahal mo yung isang tao, is kailangan mo pa rin gamitin yung iyong isipan. Alam mo na nga na siya itong nagpapahirap sa'yo eh. Nagbibigay sa'yo ng sakit sa ulo. Then tuloy-tuloy ka pa din. Yes. Kasi kapag puso natin lagi yung ating susundin, pwede talaga tayo na itong ipahamak. Kasi hindi talaga nag-iisip, utol. So that's why, kailangan pa rin natin gamitan ng pag-iisip. Ng ating utak. Kasi I know, lahat kayo dyan is matatalino. Pero pagdating sa pag-iibigan, saan na yung talino ninyo? Nagiging bobo kayo or nagpapakabobo na lang. So okay lang ba sa'yo yun? Na pagdating sa relationship is tanga-tangahan ka? Bubububuhan ka? 'Di ba? Na kung minsan napapansin ng mga kaibigan mo na uy, ganito siya katalino, ganito siya kawais dati, pero pagdating dito ngayon sa partner niya is parang napakabobo na, parang napakatanga na. Yes, real talk po 'yan. Na kung minsan magugulat ka na lang na yung mga kaibigan mo is hindi ka na pinapakinggan. Kasi sa lahat ng mga pinapayo nila is hindi mo rin din naman pinapakinggan. Yes, utol. So ganun po 'yon. Kung gusto nyo talaga na maputol yung sungay ng mga partner ninyo na manluloko, is huwag ninyo talagang habulin. Putulin lahat ng koneksyon. Yes, kasi dito niya rin makikita yung halaga mo eh. Oy, teka lang, hindi niya ako hinabol. So gagawa nga ako ng paraan kasi baka dito sa bago ko is hindi pa naman ako sigurado eh. Baka ako lang din yung mawalan bandang huli. So ngayon wala na akong reserba. Kasi ito na ngayon hindi na nagparamdam eh. Dinak niya ako, umatras na sa akin, hindi niya na rin ako kinikibo. Yes, so ganun po yun. Para masupalpal nyo talaga na which is, siya na itong gagawa pa ng paraan sigurado. Nahahabulin at saka hahabulin ka niya. Pero again, mga utol kung minsan kasi, hindi lahat ng naghahabol is dahil sa love. Kung minsan bumabalik po yan dahil nawawalan sila ng reserba. So think wisely, utol. So yun lang po, sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, puntahan nyo po yung aking page na Payong Kaibigan ni Kiko. PM is okay lang. Okay, kita tayo doon. So yun na po mga utol, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi.